muna sabi parang, Eh, sabi niya, ay, bibigyan naman kayo ng motor niya. Dapat lang kayong magtanggal ng kawayan. Sabi niya sa sinabi niya nakaraan. Di ba? Hindi na talaga naging maganda itong naging resulta ng alitan itong magkapatid na Ansing at Kuya JJ, no? Kasi ang nalalagay ngayon sa alanganin itong bahay ni Kuya Oliver, no? Na mapapatigil pa ata dahil lang sa hindi pagkakasundo, dahil sa hindi naigit na yung pagpapatayo ng bahay ni Kuya Oliver. And because of this, mukhang mapapatigil pansamantala. Which is hindi maganda, di ba? Kasi hindi naman nakatutok lang si Daddy Frankie dito sa mga to. Mayroon pa siyang ibang beneficiaryong tinutulungan. Okay? So yan po yung lalamanin ng video ko na to. At kung may inggit ba, no, itong si Kuya JJ sa mga biyayang nare-receive ni Nanay Ansing, no? Dahil sa pag-aalaga niya kay Oliver. No? May mga ganun bang bagay kaya ganyan na lang yung pag-i-insist, no, ni Kuya JJ na maipagitna yung bahay. Si Kuya JJ ba ay walang tiwala talaga kay Nanay Ansing? No? So yan po ay ilan lamang sa ating bibigyan ng reaksyon sa video ko na to. At may mga revelation, no, si Nanay Ansing. We don't know if it's true, no? About kay Kuya JJ. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check, no? Para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to play a portion ng video ni Daddy Frankie wherein, no, may mga nabanggit itong si Nanay Ansing regarding, no, kung bakit ganyan si Daddy Frankie sa kanya. No? Kasi doon nung hindi pa nagre-reveal, nung wala pang revelation itong si Nanay Ansing, no, nakita natin na in terms of decision making, mukha nga talagang si Nanay Ansing ang nagde-decide pagdating kay Kuya Oliver, no? And hindi po natin masisisi, no? Ako po, let's give credit talaga itong si Nanay Ansing pa rin kahit paano. Oo, mayroon siyang pagkakamali, di ba? Nung nakaraan, talagang hindi niya inaruga, no? Hindi niya inalagaan si Kuya Oliver. At si Kuya JJ ang kahit papaano ay nag-aabot-abot ng pagkain. Pero sabi ko nga, kulang pa rin. No? Pero wag po natin alisin ngayon yung credit kay Nanay Ansing. Dahil sa kanya ngayon nakatira si Kuya Oliver. Siya yung nagpapakain, siya yung, diba, pag dumudumi, siya yung naglilinis ng pinagdumihan ni Kuya Oliver. Oo, sabihin natin na maaaring nag-iisip si Nanay Ansing na may kapalit yun, no? May pera yun, mayroon siyang magigain out of that. No? Hindi, wag po nating alisin yun kasi mahirap dahil nakita naman talaga natin yung naging asal ni Nanay Ansing before, di ba? Na talagang pinag-interesan niya yung mga pera ni Kuya Oliver, no? Pero tingnan din po natin, no, yung good side na ginagawa niya. Let's give her a chance, no? Sana sa pagkakataong ito is talaga bang inaalagaan niya si Kuya Oliver, no? Dahil based dito sa video na i-share ko sa inyo, ikukwento niya naman yung mga ginagawa niyang pag-aalaga kay Kuya Oliver. Diba? Hindi niya nga lang matutukan dahil nga meron siyang anak. Kaya nga dapat dalawa sila ni Kuya JJ na kumakalinga. Ang problema parang si Nanay Ansing lang daw talaga yung nag-aalaga. At ito, no, yung sinabi ni Nanay Ansing na medyo parang, oops, totoo ba yan? No? Parang ganun. Magtataka ka na kung talaga bang ganun, no, yung ugali ni
Kuya JJ. Okay, allow me to play this portion of the video na about sa revelation ni Nanay Ansing about kay Kuya JJ. Marami rin nanonood, marami rin nagsasabi na yung mga ibang ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood, sa mga viewers natin na sinasabi na ang plano mo lang daw is kukunin mo yung bahay pagdating ng panahon. Ang masasabi ko lang na wala po sa isip ko yan. Ang iniisip ko lang po, bumuti yung kapatid ko. Yun lang po ang tanging hangat ko. Kasi kawawa nga, hindi niya kayang ituwid yung landas niya. Sa aming magkakapatid, siya lang yung ganyan. Siya lang yung walang asawa. Ang gusto ko lang naman, maging maayos yung buhay niya. Yun lang po ang hangat ko. Hindi po ako nag-iisip na intinin yung ano man sa kanya. Kasi wala na nga, naligaw na nga ng landas. Iisipin ko pa na agawin lang sa kanya. Diba? Pangit naman dati Frankie. Alam niyo, may punto naman si Nanay Ansing sa pagsasalita niya yan. No, and wag mo rin po Nanay Ansing alisin, no, sa mga supporters ni Daddy Frankie, sa mga nakasubaybay sa buhay ninyo na magduda. 'Di ba Nanay Ansing? Naalala mo yung pumunta ka ng bahay nila Daddy Frankie nung wala kang nakita dahil wala si Daddy Frankie, yung mga prutas pinagdiskitahan mo? 'Di ba? O, yung habang yan, yung bahay na yan. 'Di ba? Nanghihingi ka na ng hollow blocks para sa kusina mo. 'Di ba? So, hindi po maiaalis sa mga viewers na magduda sa ganun pag-uugali mo. No? At kahit si Kuya JJ. Kasi nga, may history ka na sa ganung asal. No? But if ito ay genuine, no, na talagang kumakalinga ka kay Kuya Oliver, and actually willing ka naman, no, na ipangalan kay Kuya Oliver talaga yung bahay na yan, whatever happened to him, no, nakapangalan kay Kuya Oliver yan, 'di ba? So kumbaga willing siya, no, na to do everything, no, at wag siyang pagdudahan na kaya niya nilapit yan sa bahay niya ay mayroon siyang plano balang araw na kamkamin, no? Maganda yung mungkahi niya, no, na gumawa ng kasalutan. Si Daddy Frankie ang isa sa mga witness. Kasulatan na talagang balang araw, oras na may mangyari kay Daddy Frankie, ay kay Oliver, no, hindi sa kanya mapupunta yung bahay. Something na ganung kasunduan, no? So kung paano nila gagawin yon, sila po yung mag-uusap-usap. Just to prove to all of us, no, na you are not really concerned sa bahay ni Kuya Oliver, kundi kay Kuya Oliver mismo, no? So dapat maunawaan mo rin yun, Nanay Ansing. But ako personally, I'm willing to give her another chance to prove, no, yung sinasabi niyang concern niya kay Kuya Oliver. Pero sana, Nanay Ansing, ipakita mo talaga, no? Kasi mas lamang yung nagdududa because of what you have done before. Kaya nga kahit kay Daddy Frankie may mga nagre-react na rin, no, na parang nauuto mo siya, no? It's good lang at si Daddy Frankie ay naunawaan yung sinasabi ng mga viewers, no? So ang sa akin dito, prove it, Nanay Ansing, na kung talagang ang concern mo kay Kuya Oliver ay taos sa puso mo, no? Yun lang yung sa akin. Maganda yung mga sinasabi mo, may punto yung mga sinasabi mo na ganyan na nga yung sitwasyon niya, lalangmangan mo pa, no? Ikaw ngayon ay tumutulong dahil naaawa ka kay Kuya Oliver. Sana yung mga yan ay panindigan mo, no? Saka hindi naman po ako ganun. Parang Parang mahigit sa Daddy Frankie. si Kuya JJ. Yan, ito. Ito yung medyo I don't know, no? Hindi natin alam kung totoo itong sinasabi ni Nanay Ansing about kay Kuya JJ. Kasi may mga itong revelation na to, parang ako, first time ko itong narinig, no? I don't know kung narinig nyo na to before kay Kuya JJ, no? Una sabi parang, Sabi niya, ay, bibigyan naman kayo ng motor niya. Dapat lang kayong magtanggal ng kawayan. Sabi niya sinabi niya nakaraan. Di ba? Ulitin natin yung sinabi ni Nanay Ansing. No? Ulitin natin. Hindi naman po ako ganun. Parang Parang mahigit sa Daddy Frankie.
si Kuya JJ? Bakit mo nasabi parang, Kasi, sabi niya, ay, bibigyan naman kayo ng motor niya. Dapat lang kayong magtanggal ng kawayan. Sabi niya sinabi niya nakaraan? kami lang talagang nagbanda, nagpursiging magtanggal. Tumulong man sa konti na. Paano niya nasabing Oh, di ba? So, doon pa lang pala sa pagpapatanggal ng kawayan. Doon pa lang actually, no? Nung pinatatanggal yung kawayan na yan, dapat na-notice na ni Kuya JJ na it's parang close na doon sa bahay ni Nanay Yansing. Diba? Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumulong. Tumulong siya sa konti lang daw. Then, may pahabol na salitang, kayo naman yung bibigyan ng motor. So, kayo na lang mag-asig. So, sinabi ba yan ni Kuya JJ nang hindi siya nakainom or nakainom siya? Di ba? Kung sinabi niya yan na hindi siya nakainom, which means seryoso siya sa pagsasabi nun. And after that, hindi na raw siya tumulong. Sabi yan, no, ni Nanay Yansing. Galing kay Nanay Yansing yan. So, we need to clarify it. Kailangan nating tanungin si Kuya JJ kung totoo ba yan. magbibigay ng motor? Wala naman akong ibibigay ng motor. Iba pa kayo. Kaya pala hindi nagagawa yung kawayan. Kung hindi ko lang ipinangunahan yan, ay, Diyos ko, hanggang hindi pa nagawa. Pero nung umalis ako dyan na pinuhusan namin ng gasolina, ang laki na ng sunog nun. Tapos dahil ba kinabukasan, hindi kasok po talaga yan, hindi ako nakapagdamo. Bumili akong gasolina, nakita pa nga ako ng ballpoint man doon sa puso. Talagang lalagyan ko ng gasolina yan. Kaya. Diyan ako nagpo. So, all throughout ng pagtatanggal ng kawayan na yun, kasi kailangan sunugin yung pinaka main roots eh. No, kasi kung hindi, pwedeng tumubo yan sa loob ng bahay ni Oliver in the long run. So, yung bagay na yon, no, yung pagtatanggal ng kawayan na yun, kung hindi daw nagpursige si Nanay Yansing, hindi pa matatanggal yon. Dahil, di ba, actually si Nanay Yansing din yung kausap doon eh. And I think both of them. I'm not too sure kung both of them. No? Pero, kumbaga, ang nagpakita lang talaga ng concern at nahiya kay Daddy Frankie ay si Nanay Yansing. Which is, I hope it's true. So, nasaan si Kuya JJ during that time? Diba? Pareho silang nagsasabi na salamat sila at natulungan si Kuya Oliver. So, ngayon, na kailangan sila naman ng mag-alaga, bakit parang nangyayari, si Nanay Yansing lang yung gumagawa? No? At si Nanay Yansing lang yung willing na tulungan si Kuya Oliver. Diba? Dito sa video na to, willing na nga si Nanay Yansing na ibigay ang kustodiya kay Kuya Oliver kay Kuya JJ, no, para lang patunayan, no, na hindi siya naghahangad na kung anong meron si Kuya Oliver. Ginagawa niya yung bagay na yon para sa kapatid niya dahil mahal niya. Pero iba po yung nagiging interpretation ni Kuya JJ and some other supporters or viewers. Katulad ng sinasabi ko, hindi po natin maalis yan because of the history ni Nanay Yansing. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi na natin siya bibigyan ng pagkakataong patunayan yung mga sinasabi niya ngayon. Ngayon, kapag sumira pa rin siya sa sinasabi niya na yan ngayon, well, diba? I think, no? You can ask Daddy Frankie to stop helping Nanay Yansing and focus on helping si Kuya Oliver nila. Di ba? Kasi nagbitaw na siya ng salita na hindi niya hangad, no, yung bahay na yan ni Kuya Oliver. Yan yung nagiging usapin nila ngayon eh. Kung sino ang magiging tagapagmana ni Kuya Oliver. Kung sakaling may nangyari sa kanya. Di ba? Yan yung usapin nitong magkapatid na to. So we don't know if the rest of the siblings are having the same thought like kay Nanay Yansing or kay Kuya JJ, no? Kasi yun nga, ayaw maniwala ni Kuya JJ na yun talaga yung intensyon ni Nanay Yansing. Scam nga daw para sa kanya yun eh. Kahit gumawa pa ng kasulatan. Well, hindi kasi naman talaga educated, no, si Kuya JJ, kaya hindi niya alam yung mga ganong proseso. So, ang akin nandito, mayroong mga inggit na naramdaman pala itong si Kuya JJ sa ginagawa ni Daddy Frankie kay
Nanay Yansing. Focus noon. Salamat. Siyempre, naiya din ako sa'yo. Isa na nga lang tumutulong, tapos parang binabaliwala pa. Kaya sabi niyo po yung magagawa. Hindi pala gumawa si Kuya JJ. Hindi ma? Sinabi niya, kayo ang bibigyan ng motor. Gusto niya bigyan din siya ng motor palawa. may motor na siya. Kaya nga. Bakit? So yan yung dapat sagutin ni Kuya JJ. Naku, Kuya JJ. Totoo ba to? Ha? Sinisiraan ka na naman ni Nanay Yansing. Okay? So sa all throughout of this video, marami silang napag-usapan at isa na nga doon yung ibibigay na ni Nanay Yansing yung responsibilidad kay Kuya JJ. At oras na mangyari yon, I doubt it. Mapapasama na naman si Kuya Oliver. Sigurado yon. No? Kung ganyang madalas nagiinom si Kuya JJ, baka balang araw makikita natin ka-jamming na ni Kuya JJ si Oliver sa inuman with matching Yossi. No? Kaya hindi pwede. Para sa akin, no, hindi pwede na si Kuya JJ lang yung mag-aalaga kay Kuya Oliver. Kailangan silang dalawa. Kaya dapat mag-usap sila kung kanino o kung sino mag-aalaga kay Kuya Oliver sa ganitong araw at sa ganitong araw. No? Para po makitaan natin na sila mismo ay may concern. Okay? So, ang question dito, what if, no? Another question dito, what if mapabayaan talaga si Kuya Oliver? Paano na? So, hindi na siya pwedeng pumunta kay Daddy Frankie. Kasi pinagbawal ng magtira ng mga beneficiary si Daddy Frankie sa shelter niya eh. So, paano na? Kukunin niya ng DSWD uli si Oliver? Aalagaan nila? Di ba ba? So, yan po yung mga question, no, na magiging kaakibat ng nangyaring ito sa magkapatid na to. Na at the end, sino magiging talunan? Si Kuya Oliver pa rin. No? Na kaiging nasusubaybayan ng team ni Daddy Frankie dahil nga sa pagsunod natin sa rule of law. So ito, yung mga taong supposed to be na umalalay sa kanya, mismong sila hindi nagkakasundo. And actually, hindi naman mangyayari kay Kuya Oliver yan kung itong magkapatid na to, okay. No? Okay sila sa isa't isa or may concern talaga sila kay Oliver during that time. Ngayon, I understand kung bakit yung iba doubtful kay Nanay Yansing. No? At ako naman, may doubt kay Kuya JJ if he really can take care, no, of Oliver. Dahil sa style ng pamumuhay niya. No? So, at the end, sino ba ngayon ang nagsasabi? Ang team ni Daddy Frankie, ang time ni Daddy Frankie, ang effort ni Daddy Frankie, at yung pera ng sponsor. No? And it seems like na para masettle, dahil hindi na nga mababago pa yan kaysa sa tibagin yan, parang magagawa sila ng another room to extend papunta naman sa side ni Kuya Oliver, ni Kuya JJ. Nakita nyo yun, no? Nakita nyo po yung abala na yun. No, napaka broad-minded lang ni Daddy Frankie. Napaka broad-minded nila. If I am in the shoes of Daddy Frankie, ako magdidesisyon. Kasi magulo silang magdesisyon. No? Magulo silang magdesisyon. Diba? Since nandiyaran na yan, pinaubaya ni Daddy Frankie yung pagdesisyon. Ganyan yung nangyari. Napunta sa side ni Nanay Yansing. No? Ituloy yan. Magalit kayo or hindi. Papatuloy ko yan. Maganyan yung bahay. Lalo na't may nakita akong ganyang ugali ni Kuya JJ. Na simpleng sasamahan mo lang ang kapatid mo kasama yung bayaw mo sa ospital, ingaway mo pa. So what more pa pag nasa iyo na nakatira yan? Paano kapag naka 5 litros ka? May possibility na painumin mo rin si Kuya Oliver at bigyan ng sigarilyo. Di ba? So ganun yung mangyayari kapag ako yung naka sa sapatos ni Daddy Frankie. Ako ang magde-decide. Magalit kayo, no? Kesa sa masayang yung pera ng sponsor at yung mga effort natin. Ngayon, kung tutuloy ni Daddy Frankie na
mag-extend ng another room papunta dun sa side ni Kuya JJ. So, additional expenses. Oh, saan kukunin ni Daddy Frankie? Sa revenue niya. No, swerte kung may tumulong sa kanyang sponsor. Oo, may tumutulong sa kanyang sponsor, but for that design only, no, nung bahay na yon. Ngayon mababago yung design. So, paano yun? Sino mag-shoulder? Swerte kung may tumulong sa kanyang sponsor. Kung wala, di cargo ni Daddy Frankie yan. Oh, nasaan na napunta yung kita niya? Nasasabihin nyo, may bagong vlog naman Mapapahaba niya yung kwentong niya. Yes, nandun na ako. Pero papaano yung iba na pwedeng matulungan pa ni Daddy Frankie? Siyempre, hindi niya pababayaan yan. Imomonitor niya yan. Lalo't may ganyang sitwasyon yung magkapatid. Di ba? So, paano naman yung ibang kailangan tulungan ni Daddy Frankie? Oo, kumikita siya dyan. Pero, bumabalik din dahil nga wala sa plano yung pag-extend ng another room. So, paano yung pwede niya pang matulungan? Nabalikan niya na ba uli si Ma'am Mary Grace? Na Mary Jane? Si Toto. Ano nangyari kay Toto? Baka nakatali na naman yun. Di ba? So, yun yung mga bagay na hindi maintindihan ng iba na nanunood at bumabatikos lang, no? Kay Daddy Frankie and other charity vlogger. Yung mga ganong effort na ginagawa. So, sana, maayos nila to. Nilang magkapatid. And if cannot, no, I think for me, no, I'll decide. Kung ako sa lugar ni Daddy Frankie, ako magde-decide. Hayaan na ng ganyan yung bahay. Magpakita si Kuya JJ ng talagang genuine concern kay Oliver. No? Hindi po sa pagbibigay ng sigarilyo or pagpapainom kay Kuya Oliver, natutulungan niyo siya. No. You're making him worse. Eto na nga. Diba? May hika. Nagka-asthma. Why? Because of the sigarilyo. Hindi po porke malusog yung katawan ng isang tao, malusog po siya. No? Sa lagay po ni Kuya Oliver, hindi. So, mahina pa po yung immune system niya. Humina actually yung immune system niya. Kasi nga, naging malinis siya. Di ba? Tapos ngayon, biglang papasukan ng mga ganyang klaseng nakakasama sa katawan. So, magre-react talaga yung buong system niya. Alalahanin nyo, from being napakarumi to being malinis. Then, bigla ka uling dudumihan. So, ganun yung nangyari sa sistema ng katawan ni Kuya Oliver. No? Marumi siya nung nilinis. Nung nilinis siya, yung katawan niya hindi na nakapag-adapt. Kaya ganyan. Nagkakasakit siya. No? Which is, hindi maganda. Di ba? Kasi nga hindi naman siya, mentally, hindi pa siya magaling. Physically, nagpapalakas pa rin siya. So, dapat nandiyaran yung mga taong pwedeng tumulong sa kanya. At yan ay si Kuya JJ at si Nanay Ansing. No? Si Nanay Ansing, nagpapakita na siya ng talagang siguro, totoong suporta. Is Kuya JJ nasaan? Yung usapan lang nila yung kanyang pinaglalaban lagi. Yung ganitong sitwasyon. So, hindi ko po sinisiraan si Kuya JJ. Siya po yung nagpakita ng ugali, no, nung time na kailangan na ni Kuya Oliver talaga. Oo, check up lang yan. Pero inulit ko po, kapatid siya, bayaw lang yung nagdala. PWD pa rin si Kuya Oliver. Okay? So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.